Watching the testimony of Cora, it leads me to believe really that in the economy of God, there is no scarcity. Miriam, I know that aside from being a beauty queen, you are also a businesswoman. Opo. Ngayon, ano ba ang pinakamahirap na sa'yo sa karanasan mo bilang negosyante? Ito siguro yung panahon na na-scam ako ng life savings ko. Wow. Dahil mga panahong yon, ang source of security ko ay yung kaperahan. Kaya nung nahiwalay ako sa first husband ko at hindi niya ako sinusustentahan, sabi ko, siguro yung natira kong savings, i-invest ko sa real estate. Kaya lang, after 1 year, na-discover namin na yung partner namin, minismanage niya yung pera at lahat ng mga real estate investments namin ay marerepossess ng bangko. Nung talagang So all the while, akala mo kumikita pa? Actually, hindi siya kumikita pero inaasahan ko na merong babalik sa amin. At kaya hindi siya kumikita dahil nga yung supposed managing partner namin ay ibinubulsa niya. Tsaka parang ginajuggle niya yung pera, yung kita ng mga properties, pinambabayad niya dun sa mga properties na iba ang may-ari pero hindi kumikita. So yung income namin hindi bumabalik sa amin kundi napupunta sa iba. So akala ko nung nalaman kong yung life savings ko para mawawala na ng bula, parang pakiramdam ko nawala na naman ako ng pag-asa. Pero sa tulong ng Panginoon, at ito yung mula nung naibigay ko na rin ang aking buhay at kaperahan sa Panginoon, ibinigay ko na rin ang tiwala ko sa Kanya bilang aking ultimate provider. Siya na rin ang gumawa ng paraan para mabawi namin yung mga investment namin. Baka naman meron kang gustong i-share sa amin ng mga business tips para maging mahusay na negosyante ang sino man na gustong pumasok sa larangang ito. Alam niyo po, unang-unang ginawa ko nung in-appoint po ako ng presidente ng mga partners ko, during the time na nire-recover namin yung property, sabi ko, Lord, maaaring ako nga ang presidente, pero pwede ba kayo po ang mangyaring chairman? Bigyan niyo po ako ng wisdom. Talagang ipinagdasal ko yon dahil alam ko, Diyos din ang magbibigay sa akin ng kaalaman at ng wisdom kung paano ma-manage yung property, yung kaperahan, para mabawi sa aming mga investors yung pera, pati na rin sa aming mga buyers. So yun ang unang-una nating gawin, no? Magtiwala tayo sa Panginoon at humingi tayo sa Kanya ng wisdom. Dahil ang sabi sa Bible, sa James chapter 1 verse 5, na if you ask the Lord for wisdom, He will give it to you without finding fault. So yan talagang ituon natin sa Panginoon. Humingi tayo ng wisdom para mabigyan na tayo ng kaalaman at ng wisdom kung paano ma-manage yung business natin. Pangalawa, we must also be good stewards of God's resources. Lahat kasi ng meron sa atin, sa Panginoon galing yan At tayo ay mga manager lang. So dapat maging mabuting managers din tayo. Huwag nating iwaldas lang ng basta-basta. Dahil kung mapagkakatiwalaan tayo dun sa mga ini-entra sa atin ng Panginoon, mas palalaguin pa niya yan. At higit sa lahat din, pangatlo, dapat din magbigay tayo. Dahil ang principle, ang God's economy is, if you give, it will also be given unto you. And pag nagbigay tayo, kahit na nasa sitwasyon tayo na meron tayong kakulangan, by faith, if we give, we are planting a seed because our seed of faith, the Lord will bless that and He will bless us even more and even help us restore our business para mas makarecover tayo kung tayo nasa isang nanganganib na sitwasyon. So yun lang pong ilang mga tips ko para sa mga business people.